At good news naman po para sa mga sumasakay ng MRT matapos ang kabi-kabilang aberya, asahan ng mas magandang serbisyo ngayon. Ilang bagong proyekto ang sinimulan ng ipatupad ng bagong pamunuan ng MRT para sa mga pasahero. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Chino, papasimula na nga yung press conference na gaganapin dito sa tanggapan ng DOTC patungkol doon sa mga improvements na ipatutupad sa MRT3. Kanina, nung ating bisitahin yung North Avenue Station ay nasimula na yung ilan doon sa mga pagbabago. Umpisa natin pagdating doon sa pila. Ngayon, Chino, ay 4 na yung entry points sa MRT simula sa North Avenue Station. Yung northbound direction ay pwede nang daanan ng mga commuter na papaakyat sa istasyon. Ibig sabihin, nasa 500 hanggang 700 na mga pasahero ng MRT ang hindi nalilinya dun sa mismong kalsada at mababawasan daw katumbas yan ng mga hanggang 600 meters na haba ng pila. Yung gagamitin nila, Chino, ay yung mismong looban na ng istasyon sa ibabang bahagi, yung mga hagdanan doon, yung mga bakanting portions. Kaya kahit papano ay meron na rin daw silang proteksyon sa init at ulan na madalas na inirereklamo na marami sa mga pasahero, lalo't delikado rin naman yung pagpila sa mga kalsada. Mga bandang 8:30 kanina, Chino, unlike nitong mga nakaraang araw na napakahaba ang pila, sa ngayon ay medyo naibsan ng mabilis yung pila. Kabilang sa mga sistema rin na kanilang ipinatupad kanina ay nilimitahan na yung pagpasok ng mga pasahero dun sa mismong platform. Yung isang tren na bumabiyahe sa kada given time ay nasa hanggang 1,000 yung capacity na pasahero. Pero ngayon, ang ginawa nila mula dun sa North Avenue Station, ginawang 600 na lamang para paglipat ng tren sa susunod na istasyon sa Quezon Avenue halimbawa, meron pang espasyo para makasakay yung iba pang mga pasahero. Ayon kay MRT3 OIC Renato San Jose, itong kanilang sistemang ganito ay paglilimita lamang dun sa mga pasahero para masiguro na hindi na natin makikita yung mga nakaraang senaryo na kung saan hindi na halos maisara yung pintuan ng MRT3 dahil sa siksikan ng mga pasahero. Kabilang pa doon sa mga nakita nating pagbabago sa mismong istasyon ay yung paglalagay ng cooling system. Meron ng binubugang mist o hamog doon sa mismong istasyon para kahit papano raw ay maibsan yung mainit na temperatura na dinaranas ng marami sa mga pasahero na galing na sa pila at syempre nasisiksik pa doon sa mismong istasyon. Kahit papano raw ay makakatulong ito para maibsan yung init ng ulo na kanilang nararamdaman. Ipinahiram daw ito ng isang Filipino inventor at magagamit daw ng libre sa loob ng hanggang 2 linggo. At ito yung susubukan kung ito ba ay maging effective din para kahit papaano ay maibsan nga yung alinsangan doon sa mismong istasyon. Sa kasalukuyan, Chino, ay nagpapatuloy naman yung press conference at nagsisimula na nga dito sa ating likuran itong si DOTC Secretary June Abaya. Kabilang dyan sa mga tinatalakay nila ay yung automatic fare collection system at yung mga pinaplanong pag-purchase ng mga karagdagang bagon na hopefully sa mga susunod na taon ay makakatulong daw para maibsan yung kalbaryong dinaranas araw-araw ng mga pasahero, Chino. Maraming salamat, Steve Dailisan.